Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga broadcast journalist sa mainstream media na karamihan sa kanila napakatahimik tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Lalo na sa mga klarong hindi na kanais-nais. Kasi ang journalist supposed to be mga fourth estate. Sila yung check and balances ng gobyerno. So, ang role ng mga journalist sa lipunan magpahayag ng kanilang saloobin para ang taong bayan ma-inform. Ito ngayon, administrasyon ng kasalukuyan, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media except sa tatlo. Okay? Meron akong nabantayan. So may pag-asa pa po ang mainstream media. Hindi naman lahat sa kanila basta na lang tahimik. May nagsasalita na. Okay. So pinaka-latest, pinaka-sensational, viral ngayon ang kanyang nang tawag niya nun, panata ng nambubudol sa Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Ted Filon. Okay. Na-vlog ko na ito the other day para sa mga hindi pa. Napakaganda yung kanyang panata na sarili niyang composition or I don't know kung pinagawa sa staff niya. It's heart-touching. So, iparinig ko ulit yung hindi pa nakarinig. Bravo, napakagaling ang pagkagawa, promise heart, itong panata ni Mr. Ted Filon sa mga nagkukunwaring alagad, nagkukunwaring lingkod bayan, kailang, sabi niya, nagnanakaw sa pera ng taong bayan at isisiwalat niya ang katotohanan ng ito. Okay, pakinggan natin si Mr. Ted Filon. Sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may tangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahong na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. So, yun po. Viral ngayon sa social media. Ako, yung vlog ko tungkol nito the other day, malapit na pong maka 100,000 views. Maraming nagtatanong paano makakuha ng kopya nito. Nakuha na ko lang yan sa TikTok. I don't know sa Facebook pa Basta i-search nyo lang, panatang nambubudol ng Pilipinas, Ted Filon, lalabas yan. So, I believe kung sa TikTok o Facebook, baka mamaya ma-delete na ito. Kaya mabuti, may sarili tayong kopya. Marami ang nagsabi na dapat ito daw ang imemorya ng bawat Pilipino ngayon. Ito yung panlaban sa bagong Pilipinas song and pledge na pilit na ipinapakanta ng administrasyong ito. So, mabuhay si Idol Ted Filon. Okay, yan ang isa, hindi nila nabusalan. Alam nyo na, pera-pera lang, sasalita. Pangalawa, sino? Ano sa tingin nyo? Ito, nagsisimula pa lang, kailang malapit nang puputok ang bulkan. Dores Bigunya.
I think last week ba yun? Nung nagbiyahe ang Pangulo papuntang Brunei and Singapore. Nako, wala na. Nagsimula na siya na kasi ang sabi ng DFA, April 13, no? Basta April pa yung last pagbiyahe ng Pangulo. So, June, biyahe na naman. Sabi niya, para ba tayong nagkautang ng loob sa kanila dahil matagal lang hindi nakabiyahe. Ganon, nagsalita na si Doris Bigonya. Although, hindi pa kasing tindi nitong panatang mambubudol ni Ted Filon. Ito yung mga hard-hitting journalist sa ABS-CBN. Ted Filon and Doris Bigonya. So, yun. Dalawa na. Sinong pangatlo? Pinakamatindi sa lahat. Walang iba kundi si Jay Sonsa. Okay? Walang ano yan. Very consistent si Sir Jay Sonsa. Na to a point, anong nangyari? Last year ba yun? Yung inaresto siya, kinulong dahil sa fabricated charges. Hindi niya alam na mayroon pala siyang warrant of arrest, biyahe siya papuntang Hong Kong. Lahat yun, mga panggigipit yun. Kaya lang, hindi nagpatinag si Mr. Jason sa salamat at nandyan siya palagi sa SMNI. Kahit ginorgor na nila ang SMNI, nandyan pa rin yung online platform nila sa ano. At palagi nating naririnig ang boses ni Mr. J. Sonsa. Yan po. Ang pag-asa natin sa mainstream media, hindi naman lahat ay tahimik. Hindi lahat ay takot. Ito, my balls. Itong tatlong ito. Sana madagdagan pa. Okay. Sa vlog ko, maraming nagtatanong, nasaan na yung iba? Sino yung hinahanap? Ito daw si Mel Chanco at Vicky Morales. Sabi ng yung mga comments na basa ko. Noon daw ibalita ni Mel Chanco at Vicky Morales na nanalo na si Bongbong Marcos sa eleksyon. Nakasimangot daw itong dalawa. Halos hindi maipinta ang mukha. Ako, hindi ko napanood ito, yung pagbabalita. Kaya lang, yun ang nabasa ko. So, ayaw nilang manalo si BBM. Ngayong nanalo na, wala, tumahimik naman sila. Okay lang sana kung totoo na ang ganda ng takbo ng gobyerno, walang mga kalabisan, walang mga korupsyon, wala yung mga biyahe-biyahe pa more. Ang daming hindi magandang nangyayari. Bakit tahimik? Yun ang question. Sino ba? Hinahanap ng mga comments, mga netizens. Hinahanap nila si Karen Davila. Grabing batikos dito noon. Ano ba yung sabi niya na pag manalo si Bongbong Marcos, aalis siya sa Pilipinas. Di ba may ganon? Kaya nung nanalo si BBM, sinupalpal siya ni Senator Amy. Interview after yung victory. Karen, akala ko nagpunta ka na sa abroad. Nandito ka pa pala. Sabi mo, mag-abroad ka kung manalo si BBM yun. Sinupalpal. Wala lang. Jessica Soho, nako, ito ang ayaw pagbigyan ni BBM noon sa interview dahil napaka-bias. Magnanakaw daw, diktador daw, mamamatay tao, ano pa. Meron pa ngayong speech ni Jessica Soho sa isang graduation ceremony at talagang idinadown niya ang mga Marcos. Nasaan na ngayon ang boses ng mga ito? Meron ba? Pinky Web, grabe ito. Kung makaalipusta sa mga Marcos. So, saan na ngayon ang boses ng mga ito? Sa mga lalaki naman, may naghahanap. Nasaan na daw si Noli Di Castro? Kasi, banatero din si Noli Di Castro nung una Ngayon, wala, tahimik. Sino pa? Ito, Christian Isguera. Ito yung mga nababasa ko sa mga comments. Si Christian Isguera. Ang binabatikos ni Christian Isguera, Isguera ba o Sigera? Isguera. Ang binabatikos, mga Duterte. Okay lang yun, yung magbatikos ka kung talagang may kapalpakan. Kaya lang, nakakapagtaka, Christian Isguera, wala pa akong narinig na batikos niya sa Marcos administration.
Anthony Tabernao, alam na natin ito. Love you, Tunying. Love you. Yun na, yung pinaka-favorite ng First Lady, itong si Katunying. Kaya, no wonder, hindi na ito magsasalita. May naghahanap din. Mga Tulfo brothers daw. Okay? So, yan po. Ang mainstream media na inaasahan na maging check and balance sa gobyerno ito, masakit na katotohanan. Napakatahimik. Salamat na lang at meron tayong Ted Filon, Doris Bigonya, and Jason Sa. Mabuhay itong tatlong tunay na journalist na may paninindigan at prinsipyo.